Sumagot na itong si VP Sara sa buwelta ni Trillanes. Sabi ni Trillanes, ito raw si VP Sara at si former President Duterte ay ngayon ay dawit dito sa ICC. Okay? They are already concluding itong si Trillanes na kasama itong si VP Sara dito sa war on drugs ni former President Duterte. Ngayon, sumagot naman itong si VP Sara. Okay? Kasi si VP Sara imbestigahan ng ICC. So, sabi ni Trillanes, gumamit daw ito ng death squad itong si VP Sara nung time na siya ay mayor sa Davao. Okay? So, yan ang ating pag-usapan ngayon kung bakit mali itong mga sinasabi ni Trillanes. Papatunayan ko yan sa inyo kung ano ang magiging rason o purpose ni Trillanes, bakit niya ito ginagawa ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? So yan, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-usapan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat naman ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-follow and like and share pala ha. I-like and share muna ang video na ito. Sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, i-subscribe nyo at i-follow nyo ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay nating i-follow and subscribe ang Donmar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go. Thank you very much. So, panoorin natin itong video, okay? At magre-react tayo na sabi ni Trillanes, sangkot itong si VP Sara dito sa investigation rin, ha? Ipapa-imbestigahan rin dawit damay si VP Sara dito, okay? So, let's play the video at magre-react tayo dito. Play. Bumuelta si Vice President Sara Duterte sa umunay pag-iimbestiga ng ICC sa kanya dahil sa Davao Death Squad. Hindi niya raw kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya naman daw niyang gawin. Habang si Pangulong Bongbong Marcos naman, banta sa ating soberanya ang turing ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Ito ang diretsahang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng drug war ng nagdaang administrasyong Duterte. Kasunod yan ang revelasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na bilang na ang mga araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago maaresto. Nakatapak na kasi aniya sa Pilipinas ang ICC investigators para magsiyasat. Hinamon din ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang palasyo kahapon na linawin kung gusto silang paimbestigahan at ipakulong ng administrasyon. Pero giit ng Pangulo na nanatili ang posisyon ng gobyerno na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Inutos din niya sa lahat ng ahensya na huwag tulungan ng ICC. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. Nilinaw din ng Department of Justice na wala silang natatanggap na anumang impormasyon na nasa Pilipinas na ang sino mang kinatawa ng ICC para mag-imbestiga sa sinasabing human rights violations noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala raw basihan ng investigasyon ng ICC dahil napatunayan naman ng Pilipinas may kakayahan ng ating gobyerno na magsagawa ng sariling pagsisiyasat. Bukod dyan, isiniwalat din ni Trillanes sa isang panayam na may mga ebidensya raw na nagtuturo kay Vice President Sara Duterte na siyang nag-aproba umano sa tokhang noong siya pa ang mayor ng Davao City. Kabilang dyan ang Davao Death Squad na responsable raw sa umano'y extrajudicial killings. Sagot ni VP Sara, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya kung kailan Vice President na siya at ngayon ay nasama na siya sa mga akusado ng ICC. Hindi niya raw kailangan
ng death squad para sa mga bagay na kaya niya raw gawin. Handa siyang harapin ang anumang akusasyong nag-uugnay sa kanya, pero haharap lang daw siya sa Pilipinong hukom at sa Korte ng Pilipinas at hindi sa ICC. Hindi raw siya magiging parte ng prosesong magbibigay ng kahihiyan sa Pilipinas. Okay, so magre-react tayo dun, okay? Bakit nga ba itong si Trillanes ngayon nag-iingay na naman? Oh. Dinadawit pa itong si VP Sara. Dati nang sinabi yan ni VP Sara na I don't need a death squad para isolve itong mga problema dito sa bawal na gamot. Sinabi yan ni VP Sara. Ngayon, nag-akusa itong si Trillanes na gumamit si VP Sara ng death squad. Okay? Sabi ni VP Sara, I don't need death squad kasi kaya lang namin gawin yan without using death squad. Panahon pa yan ni Dilima hanggang mga akusasyon ni Trillanes yung death squad na yan na hindi naman nila napapatunayan. Oh, di ba? Sabi ni Trillanes, ito pang mga ingay niya, ito yung mga tahol niya ngayon sa 2024. Bilang na raw ang mga araw ni Duterte, ni former President Duterte, dahil nag-investigate na raw itong ICC sa loob. Tapos na raw. Okay? Damay at dawit rin itong si VP Sara dito sa ICC investigation. Yan ang ipinakalat niya ngayon sa mainstream media. Ito namang mainstream media hanggang ngayon, naniniwala pa rin kayo kay Trillanes? Hindi ko alam ha, pero may naniwala pa ba kay Trillanes? Sabi pa ni Trillanes ito yung mga pautot niya. May mga ebidensya raw siya, itong si Trillanes, may mga ebidensya na ito raw si Vice President Inday Sara Duterte ay gumamit ng tukhang sa Davao. At alam nyo naman, yung tukhang, bawal raw yan sa ICC. So may mga ebidensya siya. So ngayon, Trillanes, ilabas mo yung mga ebidensya mo. Okay? Ilabas mo. Oh. Ito pa. Masasabi ko talagang very strong leader itong si VP Sara. And VP Sara is my next president. Bakit ko ba nasabi yon? Sabi pa nga niya, ngayon sa mga buwelta niya, kaya niyang harapin ang ICC. Kung imbestigahan siya ng ICC, kaya niyang harapin. Saan ka makakita ng leader na ganyan? Hindi natatakot. Hindi kagaya ni Trillanes. Tatakbo ka ng presidente dati pero wala ka naman bayag. Ngayon, ang tanong, bakit ngayon lang ito, na Vice President na si VP Sara, bakit ngayon lang ito lumabas na kasali pala itong si VP Sara? Okay? Yan ang malaking tanong. Sa mga kalaban ni VP Sara sa Kongreso, pati itong si Trillanes, itong mga dilawan, bakit ngayon nyo lang idinadawit si VP Sara dyan sa ICC? Wala nang... sa answer ko dyan, ang conclusion ko dyan, takot silang as early as now, gusto na nilang gibain ang political career ni VP Sara. Dahil takot silang magiging presidente ito sa 2028. At alam nila, no, na malakas ang kanyang rating. Kaya ngayon, hindi nila kayang gibain si VP Sara sa kanilang sariling kamay, sa kanilang sariling mga tauhan. Kaya ngayon, todo ang kanilang paggamit dito sa ICC. Hindi nila kaya. Kailangan pa nilang gumamit ng ICC para gibain si VP Sara. Pero tingnan natin kung masisira ba si VP Sara ang kanyang political career dito. Kasi kaya niyang harapin ang ICC. Hindi siya takot. Hindi siya kagaya niyo na walang bayag, Trillanes. Okay? Ngayon, ang malaking tanong ng taong bayan, maniniwala pa ba kayo kay dating Senador Trillanes? Bakit ito binigyan pa ng pansin ng media? Wala naman itong kredibilidad. Lahat ng mga akusasyon niya sa Senado, nung time ni former President Duterte, pinatawag niya si Pulong, kung sinisino pa yung pinatawag niya, yung bikoy niya, wala namang napatunayan si Trillanes na totoo lahat ang kanyang mga aligasyon. Di ba? So ang tanong,
Maniniwala pa ba kayo kay Trillanes? Ako hindi na ako naniniwala. I don't know sa inyo, sa mga nanonood dito. Diba? Oh. Tanong, bakit ginagawa ito ngayon kay Trillanes? Bakit nag-iingay na naman ito sa social media at sa mainstream media, itong pakalat niyang ganito? Bakit siya nag-iingay? Dahil nafi-feel niya na medyo pabor ngayon ang administrasyon sa kanila. Yun ang una, ha? Nafi-feel nila na may kakampi sila. Itong mga taga-Congress, no? I don't say na si PBBM ay kampi nila kasi si PBBM naman hindi naman maingay, hindi naman nangingialam sa mga issues, 'di ba? Focus lang naman siya sa kanyang mga ginagawa si PBBM kahit may mga palpak rin. Pero may confidence itong mag-ingay ngayon at labanan ng loud sa media itong si Trillanes, labanan nila itong mga Duterte kasi alam nila na kakampihan ng Congress kung ano mang isyung ibinabato ngayon. 'Di ba? For example, si Trillanes, kung may ibabato si Trillanes na mga aligasyon laban dito sa mga Duterte, pwede itong makuna ng idea ng Kongreso. Dalawa kasi ang kalaban ng mga Duterte ngayon. Ang itong Kongreso, headed by Martin Romualdez, at itong mga yelo na hindi makamove on kay former President Duterte. Kaya ginagawa ito ni Trillanes ngayon. Pabor sa kanila ang sitwasyon eh. Okay? So, ngayon, bakit ba itong si Trillanes takot na mapresidente itong si VP Sara? Kasi ginagawa niya ito kasi takot itong mapresidente si VP Sara sa 2028. Takot itong si Trillanes. Alam niyo ba kung ba? Kasi once mapresidente itong si VP Sara, mas lalo na itong mga yelo na wala ng lugar sa politiko. Grabe ang hatred ni Trillanes sa mga Duterte. Grabe yung mga rejection sa kanya ni former President Duterte. Pumunta yan ng Davao just to connect the Dutertes para gusto niyang maging vice presidente kay former President Duterte. Okay, pero tinanggihan siya. Si Bongbong Marcos pumunta rin sa Davao, tinanggihan ni Duterte. At kung matatandaan natin, si Cayetano yung kanyang pinili. Okay? Sa lahat-lahat ng pumunta ng Davao to convince Duterte na magtakbong presidente, si Cayetano yung pinili niya. I cannot speak for Duterte. Bakit si Cayetano ang kanyang pinili? So, ano ang masasabi natin sa statement ni VP Sara na kaya niyang harapin itong ICC? It only shows na she is confident to face ICC kasi alam niyang tama lahat yung mga ginagawa niya. Hindi siya guilty sa mga ginagawa niya noon nung mayor pa siya sa Davao. She is confident. And at the same time, she is a strong woman. And she is a strong leader. And this will be the future president this coming 2028. Whether you like it or not, sa mga vloggers dyan, itambaluslos. Pero I'm sorry to tell you, VP Sara is always number 1 sa mga surveys. Okay? Mas may laban pa nga si Senator Tulfo dito kay VP Sara. But binabasa ko na yan. Itong si Senator Raffy Tulfo mag-vice president pa ito. Hindi pa ito tatakbo si Tulfo ng presidente. No? Kasi dihado rin si Tulfo kapag tatakbo siya bilang presidente. And I know for sure, Senator Tulfo and former President Duterte, kaibigan yan sila. Lalaki sa lalaki. Alam kong may paniniwala ako na itong mga Tulfo ay hindi nila kakalabanin itong mga Duterte. Okay? So yan ang mga nangyari ngayon. Naganap ito
itong mga sinasabi ni Trillanes dahil takot siyang mapresidente itong si VP Sara sa 2028. Yon ang ating analysis. Okay? I might be wrong, I might be correct, but that's my opinion. Demokrasya tayo. Okay? So guys, pabor ba kayo sa mga sinasabi ni Trillanes? Pabor ba kayo sa mga kanyang aligasyon kay VP Sara? Okay? Comment, react, babasahin natin yan sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito sa ating YouTube at sa Facebook, sa Donmar TV. At also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para always kayong updated sa mga balita ng ating mga government officials. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.